Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So noong All-Star break nga ay halos hindi mo nga may paghiwalay ang European superstars Nikola Jokic and Luka Doncic. Sila nga talaga ang magka-vibe sa West All-Stars. And we've seen this the past few years tuwing All-Star break at tuwing nagkakarap ang Denver Nuggets at Dallas Mavericks. Talagang matalik lang nga sila na magkaibigan. Nag-special nga ang friendship na ito dahil people can argue na they are the two best players in the world right now, or at least pareho silang nasa top 3 or top 5. Some may say na si Nikola Jokic ang leading MVP candidate ngayong season at ang iba naman ay pwedeng sabihin na si Luka Doncic ito. Ganun pa man nang matanong nga si Nikola Jokic tungkol sa posibleng nilang pagkampi, welcoming nga si Joker sa ideya na ito. Ngunit si Luka nga daw ang dapat na pumunta sa Denver, ayaw niya nga daw umalis dito. And rightfully so, nakapagkampiyon na nga si Joker at ang pressure na manalo ngayon ay na kay Doncic na dahil ilang taon na din nga siyang nasa listahan ng best players, ngunit hindi pa rin siya nagkakampiyon. Kasama niya nga dyan ang tulad nila Joel Embiid at Jason Tatum. Ganun pa man kung sakali nga na gawin ni Doncic ang ginawa ni LeBron noon kung saan kumampi siya sa kanyang best friend Dwayne Wade, ang tanong ay magiging fit ba si Doncic at Nikola Jokic? Dahil basically ay pareho nga sila ng skill set, pareho sila may kakayahan na mag point guard. Ang question na nga dito ay kung kaya ba ni Doncic na maglaro ng off-ball dahil kay Joker nga ay hindi talaga tumatagal ang bola. Proven na nga na kaya niyang manalo ng isang game kahit 7 shots lamang ang gawin niya dahil kaya niyang gumawa ng impact sa iba't ibang klase ng paraan. Ang tanong ay ano ba ang magagawa ni Doncic kung hindi siya ang magpapatakbo ng lahat? Magiging MVP caliber pa din ba siya sa reduced role o babagsak ang kanyang performance tulad ni James Harden simula nung umalis ito sa Houston Rockets? Yung all-star caliber player pa din nga ito, ngunit not the same MVP caliber na gumagawa ng historic stats palagi. At opensa pa lang ang pinag-uusapan natin, wala pa dito ang depensa na usually ang sinasabi na kahinaan ng dalawang player na ito. Alam natin na mas magaling na individual player si Luka Doncic kaysa kay Jamal Murray. Ngunit kayo ba mga kaibigan, sino ba sa palagay nyo ang magiging mas epektibo na duo? Jamal Murray and Nikola Jokic o Luka Doncic and Nikola Jokic? Habang ang OKC Thunder naman ay expected mga kaibigan na gamitin ang kanilang cap space sa off-season para habulin si Paul George. Siya nga ang highest profile player sa free agency sa off-season kung hindi pa din siya pipirma ng contract extension sa Clippers. Magiging malaking tulong nga kung sakali ang kanyang veteran presence sa young team na ito ng OKC. Dahil alam naman natin na malakas na nga ang second youngest team OKC sa regular season. Ngunit ibang usapan na nga kapag playoffs. May oras na para paghandaan ng mga star players ng bawat team. Paano na lang nga kapag na-check na si SGA saan pupunta ang OKC? Kaya naman kailangan nga nila ang isang proven star na maaasahan kapag nahihirapan na si SGA. At dito nga papasok si Paul George sa usapan. Sa palagay nyo ba ay babagay si Paul George sa young OKC Thunder team?